Maupayng udto o maupayng pagpaniudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Kini yung katsikahan sa kautuhan. I am David and you're watching Launch Chat. Greetings to all of our trailblazers across the USTP system from Malubihid, Balubal, Cagayan de Oro, Claveria, Hasaan, Oroqueta, Panaon, o Villanueva. This year, we strengthened the 7-point agenda dynamic, highlighting the innovation, digital transformation, and internationalization of the university system president. And this season, we bring you the stories of innovation. Kung asa atong ipakita ang mga innovative ideas o ang mga nagkadaiyang activities and programs and of course, initiatives sa atong universidad. Sa mas komprehensibong katsikahan, dali lang sa Launch Chat! Joining us is none other than Engineer Christopher S. Dolido, the head of USTP Power Institute, to share with us the groundbreaking renewable energy roadmap project for Misamis Oriental. Hello sir, maupayng udto og welcome back sa Launch Chat. Yes, maayong udto sa tanan, no? Especially for sa mga kauban diya sa Electrical Engineering Office. Alright. Nice to be back. This is the second time around for this season, sir, no? Anyways, medyo taas-taas ato ang discussion, no? Karong kautuhan, sir. Now, to begin with, can you walk us through, sir, sa atong renewable energy roadmap and investment planning project for Misamis Oriental? So, unsa ni siya about, sir? Oh, so, kana siya nga project is an initiative by our partner industry. Right. Or an organization, mga NGOs. They call themselves as the PMCJ or the Philippine Movement for Climate Justice. Right. So, nag-present sila sa ilahang climate concerns in the next couple of years. And then, nakita nato nga, uy, taas na kayo, dako na kayo ito ang heating degrees sa kalibutan. Nga, kailangan mo workout nga instead of fossil fuels ang mga musulod nga mga next generation power plants. Atuan lang ay ipang gamiton ang mga bag-o nga mga or existing technology nato nga natural resources which is the renewable resources. Right. Madungag og power sa ato ang country or the Mindanao itself. Okay. So, next question ako, sir, is asa ni sa particular sa Misamis Oriental, sir? Misamis Oriental yun ang ato ang target. Starting from the Lugait up to Magsaysay. Alright. So, tanan ng mga 24 or 25 ka mga LGUs, including cities. So, walk us through, sir, and give us a visualization. Unsa ni siya, planta ni siya, unsa ni kind of roadmap ang ginahimo? The roadmap nga pagabuhaton is mag-conduct ni og mga resource assessment. Alright. Naman tayo mga power plant nga or so available natural resources nga naa ang mga respective municipalities. Correct. For example, diri nakita namo nga dako nga supply sa water nga pwede mo og hydroelectric power plant. Na diri makita sa Claveria hingoog nga mga location. Alright. So with that, nag-assess mi sa location among giadtuan. So nakita namo ang mga potential pod. And other areas pod na mga solar grasslands nato sa to ang mga yuta sa ibabaw sa bukid. Possible po siya nga mabutangan og mga solar power plants. So, muna siya. Klaro kaya to ang project, sir, no? Now, we wanna know, sir, regarding sa inyong grupo, unsay consist sa inyong group, sir, or the team behind this project? Ang composition sa team namo is with me as the lead of the project, then other faculty of the Electrical Engineering Department, part po sa mo ang team. So, bali... So, mga 9 kabuk in total.
So bali si USTP ang nag-pioneer ani nga project pod sir. For the Misamis Oriental, no, under po sa partnership sa ato ang provincial government. Right. So kay naman sila po contribution ng ato ang provincial sa pag-constitute sa mga assistance to remote locations nga Correct. secured ang faculty nga mo-conduct og mga research. Right. Na. So, nice no kay nato ang local government unit Yes. no, with of course the provincial government. And sir, dito na sa inyong achievements, no? Yes. Or the milestones as they say, as they call, no? Unsa na ang atong na-reach so far with this project, sir? Ang project is technically nahuman siya. Okay. So in time last year, December 2024 ang nag-end ang project. So mag 1 year na, sir. Mag 1 year na. No, we started July, 6 months naman ang term. Correct. So we traveled almost twice a month. Nag-travel mi sa tanan from Lugait to Magsaysay. Dayon. Pero gina-strategize po na mo ang mag-travel nga. Tanaw sa mo ang unsay na potential using the Google Maps nato, ang Google Earth. Alright. Dahil ayaw namin mag-proceed sa mga travel na mo. Alright. Sa nakita na mo, ang output is sa mga hydro power plant na yung mga pulo ka potentials na located diri sa Claveria and Hingoog locations. Right. So that's around 20 megawatts of power nga pwede mo sulod. Once na mga investors. Okay. So but still technical naman ang amo ang kuan that the investment should be coming from on the side of the provincial government to conduct or to implement ang investment forum or summit. Yes. Para na yung mga investors na nga mo come in. Correct. Potential po nga mo invest ang particular power plant. And with that, additionally, sa hydro pa lang to. How about sa solar? So tanang mga solar rooftop nga mga local government offices, Right. nga municipalities. So the total po na siya tanan into 8 megawatts. Rooftop lang opisina lang sa mga munisipyo tanan. Total siya mga 8 megawatts. So dako-dako na siya contribution sa ato ang renewable energy nga pwede na to idugang sa ato ang mix sa ato ang diri sa ato ang Mindanao nga location, especially sa Northern Mindanao. Yeah, that's a huge thing po sa inyong project, I believe, sir, no? Kay, at least ba, before pa nag-implement or kamulo pa ang inyong project right now sa pag-implement, na natin nakita no, nga initiatives sa ato ang local setting, no? Nga kanang they are already implementing renewable sources of energy. Now, sir, my next question is, how do you see this project making an impact sa atong local communities? And then, have there been communities, no, organization, government agencies that you work with or currently partner with aside sa atong local government? Yes, no, ang impact ani sa community is dako kayo. Number one is sustainable. Correct. Sustainability of power. Kaya nga naman, ang kaniya ato ang mga fossil fuels like coal, limited ra mo guna atong supply ana. So magka-exhaust na sila and then wala na, no? Kaniya atong mga renewable energy sources, renewable lang in the sense nga magkuha na siya, balik-balik ka na siya. Correct. So dako kay tag potential for our renewable resources. So and also napoy ginatawag si Department of Energy na to nga 50-50 in the next 2040. Unsa man na siya? 50% renewable and 50% fossil fuel. Okay. As of now, 70-30 ta. 30% renewable, 70% fossils. Ang fossils that includes kaning mga power plant nato nga nasa itong Misamis Oriental location. Daghang ta power plant na coal. So that's why ato ang patasan ang ato ang percentage sa renewable nga mati na to ang 2040 nga 50-50. Balance na siya. So other partner agencies like ato, DOE, that's why nag-participate ta sa mga gatherings nila. Okay. Then also the ERC, the Energy Regulatory Body, bago po nga na-engage ato ang kuwadana. Katong NGO nga PMCJ partner po, local communities include na katong mga naigo asa to dapit ipang butang tong mga potential power plant pohon. Right. Nagtabang sila sa pag-locate sa katong mga locations. Nagpadala sila og kanang ilahang mga
mga barangay tanod or kabalo dito sa suok-suok na lugar nga sir na diya sir i-guide me paingon dito bi gwapo kay ilang mga participation no na nakatabang yung kayo sa naka-slide na media kay lapok kayo pita kayo paingon sa suba no that's mga 200 meters down to the river nya walay dalan that's why sila ang nagtabang pagpangita og dalan. Alright. So gwapo kayo participation nila no? Sige. Medyo enjoying siya. Alright. So this is very much exciting pod sir no and we are happy to know nga kanang actively participating pod o ga-coordinate pod ang ato ang not just the provincial government but also the local unit na din sa ilahang municipality and even sa city. Oh. Which is a very good thing pod again sa inyong project sir. Now, I wanna know more about unsay mga integration na dayon sa ato ang projects sa ato specifically katong sa hydro nga na patent bitaw nato which is ato pong previous with Engineer Palugna sir nga katong sa inyo I believe you're also part sir no sa ilang project. Sa uban ako nga kauban. Sa uban na kauban sir. Ito ilang na patent. Alright. So are there any possibilities na ma-integrate po nato to pohon sa inyong kwan sir? In terms of ang integration na ginatanaw namo ani sa mga technical nga among nakita nga mga potentials nga power plant is ang integration niya dito sa grid nga na mosulod na sa ato ang network. Ang kaning bagong network nato ginatawag to grid. So muna atong backbone sa power na ug asa to ang mga location nga nay power plant mosulod siya dito. So muna atong grid integration na niya nga at least maka-function tong mga potential resources nga mosulod sila sa grid para motabang sila sa atong renewable energy nga ma-additional og percentage sa atong overall nga requirement. So inana iyang integration nya among gistudihan na kay diri sa mga locations sa mga far-flung areas nga under sa electric cooperatives medyo kuan man nipis og wire gamit. Yes. Di ba? Butangan na nimog dako kayo nga bus, padaganon dako nga bus. So medyo kuan siya, kanang murag highway bitaw nga og gamay kaayo siya ma-traffic. So kailangan tag dako-dako nga highway. Inana gyapon sa electricity nga concept. So we need a larger wires para ma-accommodate tong incoming new power plants. Alright. Inana siya ang integration nga. Sige, sir. Apil sa mong study nga pagabuhatan. Right. So I believe one of the questions pod sa ato ang viewers karon sir no in layman's terms since very technical kaya to mga discussion karon unsa may contribution na din ani in the near future especially sa ato ang mga ginagmay no nga household. Like, say for example, baka makakuan ba ni, maka-help ni pag-save more sa ilahang cost efficient in terms sa ilahang power, sir? In terms of, I think beneficial siya on the part of our respective households. Kita mismo, no? Kita mga consumers ang gakuha na. Kaya nga naman, renewable, available ang energy anywhere. Alright. Dayon, barato siya. Alright. Diba? Compared to mga fossil fuels nga gakuan po siya kanang na siya kuan ba variable cost siya kay ang pag-purchase sa coal no na international pa na pay mga corresponding cost associated with our transportation and other tax. Correct. No? Kaning renewable to barato man, that's why ma-enjoy gyud sa mga communities, especially sa mga end users ang residentials ang kana nga barato nga power. Siyempre, og barato na ang power, di na kay maglisod ang ato ang mga constituents. Kita mismo as an end user of power. Alright. So, nindot kayo niyo siya una-unaon, sir, no, in the near future. And we are very much excited for that. Now, last, sir, looking ahead, are there any exciting developments that the Power Institute is currently working on or updates from the Renewable Energy Roadmap project that you'd like to share? Yes, daghan, no? Daghan project. So nagi-copy si sir, no? Nakikopya kay medyo naipat na kay mga some points. Right. Currently, no, ongoing man ang partnership with the Greenergy Corporation. Ang assistance sa USTP sa pagkandak og mga research studies with regards to the implementation of kaning pump hydro system diri sa ato ang Agus complex muna itong kanang Maria Cristina no part na sa Agus complexes. Right. That is our hydroelectric power plant. Another is kaning solar and ocean pump na i-pump na to ang salt water during daytime and then imo power plant during nighttime. Wow. So inana siya ang mga corresponding nga mga
ongoing nga mga studies. Actually, nasa feasibility stage na siya karon. Right. Kay na okay na ang technical. Other than that, mag-commence po among project through CRESP, that is a comprehensive regional energy study in the Philippines, in the region of Mindanao. So, funded siya by DOE. Unsay mong buhaton, mag-mapping mi sa tanang mga solar rooftop tanang Mindanao. Medyo busy gid na next year. And then another one is our partnership with the Energy Regulatory Commission para ma-revive tong longga ng mga capacity building with our electric cooperatives. This initiative has been formulated by our late President Rotoras. Then that's why among gina-revive ang mga kanang mga partnership sa mga agency. And other than that is katong roadmap, no? Kani nga roadmap nga atong giistoryahan karon mo ni ang next step is ang provincial na pod nga level nga mag-conduct sila investment forum. Correct. So that atong mga investors with regards sa project nga technical study nga among i-conduct, at least nanay mga investors nga mo come in and then sila mag-invest dito para ma-implement na ang project. Para di masayang ba ang mga studies nato. Alright. So what a busy year ahead, no, for 2026 of our from our Power Institute. Now, sir, daghan kayong salamat, no, for joining us once again. Yes. Giving us another great news sa ato mga ka-trailblazers, especially sa inyong journey, no, sa Power Institute. Now, your story shows us that how innovation, no, when paired with collaboration, can truly power brighter and more sustainable future. Thank you so much, sir. Thank you. Daghang salamat. In the university's 7-point agenda dynamic, the Renewable Energy Roadmap and Investment Planning Project of Power Institute falls under letter D, which is to develop and implement strategies in fostering innovation and entrepreneurship. And M for maintain vibrant research and strengthen extension services and maximize utilization of their outputs that will contribute to economic development. And that's it for today's episode nga puno sa bag-ong pagtulunan and very comprehensive nga discussion. But before that, mga onsata! Mga unta! This is Sir Kachikahan sa Kautuhan and we'll see you on our next episode dari lang sa Launch Chat!